Sa araw na ito, aming dakilat makapangyarihang Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat na naman sa inyo sa panibagong yugto ng buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At sa araw na ito, dalangin namin ang bawat buhay ng inyong malingkod ay nakapaloob sa inyong kalooban at nawa po'y pinapatawad mo ang bawat isa sa amin sa mga nagawa naming mga kasalanan, lapsis, Ama, nang hindi namin sinasadya o nasadya man na pagkakamali. Maraming salamat sa inyong habag, maraming salamat sa inyong pag-ibig. Make us all worthy before you, Heavenly Father, as we go our praising and worship unto you. And thank you so much that the heavenly host is surrounded to each and every one. Nakasakasama namin na magpupuri at sasamba sa inyo, magbibigay sa inyo ng kaluwalhatian. Thank you so much for the open heavens for us. Thank you so much for your new revelation. And thank you so much for the wisdom and understanding na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang maiintindihan namin ang mga bagay-bagay, mga sitwasyon na inyong pinapahintulutan dito sa mundo. And thank you so much din, Ama, na patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy niyo kaming binigyan ng kalakasan na mahaharap namin ang mga bagay-bagay na ipinagkaloob mo at ipapahintulot mo sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong pag-ibig na siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa, hindi lang sa amin kundi sa sangkatauhan. At patuloy naming dinadalangin ang aming mga kapatiran na hindi man namin nakakasama ngayon, practically, physically, virtually. But we believe, Heavenly Father, that you will unite us in due time and in your perfect time. Patuloy namin silang dinadalangin na huwag mo sana din silang pababayaan, huwag niyo din silang pagsawaan kagaya ng aming dalangin sa inyo sa bawat isa sa amin dito sa Kadiwa. Ama, sa inyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa dakila mong pangalan na ibinigay mo sa iyong bugtong na anak na siyang aming tagapagligtas at aming hari, Misaya, Yahawashai. Yada. Putol-putol ba kuya? Hallelujah. Pasalamat lang. Okay na yun. Sige lang. Agad-agad kong i-upload ang recording natin. Anyway, to our Heavenly Father, to our Abba Yahweh, be all the glory. Kaya mga kapatid, ililipat ko sa isang hello. Ayan, mga kapatid. Check, sound. Testing. Naririnig niyo mga kapatid? Hindi ko alam mo anong ginagawa. Kalaban natin. Ganito na lang. Kung hindi nare-resolve ba. Ituloy lang nun. Sige. Sige kuya. Sige ate, mga kapatid. Hindi ko pa nakakuha ng pwesto. Sagal natin ng magandang isukat. Sige lang kuya. Malapit na tayong magka-connection. I believe
Papahintulot at ibibigay ng Ama sa atin yan. Narito, Aba, mga hinirang mong lingkod, higip sa pagsisikap na maging iyong buklod sa kadiwa mong biro, nawang haray mabusog sa salita mong utos, bawat isa ay susunod. Ito ay laging susundin, dito tatalitan, pagkat nagbibigay buhay sa lingkod mong hirang. Ikaw ang aming talasan, kaya nawa ay ligtas. Ang pagsunod sa utos mo ang siyang laging sinisikap. Ang iyong mga utos ay tunay na iniibig. Sa bawat araw ng buhay namin ay laging iyong iniisip. Matitiwa mong lingkod, kalooban mo ang siyang nais. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong ilalapit. Salita mo ay tanglaw at sa amin ay patnubay, liwanag na tumutumbok tungo sa iyong kaharian. Taimtim na pangako, ikaw lang ang susundin, at sa iyong pagmamahal buhay namin ay pagpalain. Ang iyong mga utos ay tunay na iniibig. Sa bawat araw ng buhay namin ay laging iyong iniisip. Madidiwa mong lingkod, kalooban mo ang siyang nais. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Sino ba ako na hindi tinantanan sa pagsulong ng iyong mga mata? Sino ba ako na inaalayan mo ng pagmamahal? Ano ba ang nagawa na nagiging dahilan na inaalay para sa akin ang buhay mo? Walang kabutihan dito sa akin, ngunit hindi naging hadlang na ako'y pinatawad mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, hinayang magtiis dahil sa kasalanan ko. Walang kabayaran, di natutumbasan ang inalay mo upang
sa kasalanan ko. Walang kabayaran, di na tutumbasan. Ay inalay mo upang mabubuhay ako. Kaya't sa lahat ng panahon habang ikaw lamang ang papupurihan ko. Kaya't sa lahat ng panahon habang ikaw lamang ang papupurihan ko. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa paanan mo, sa pagsamba sa'yo alahayang ko. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakasan at patnubay ko, pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa paanan mo, sa pagsamba sa'yo alahayam ko. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang kalakasan at patnubay, ibig ko. Ikaw ang kalakasan at patnubay sa buhay ko. Yes, aming dakilat makapangyarihang Ama. Gaano man kalayo ang langit, gaano man distansya nito, ngunit ang pag-ibig mo ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat nilalang, sa bawat iniibig. Ang pag-ibig mo ang nagbibigay sa amin ng pag-asa upang makapasok sa iyong kaharian. Sa iyo lamang namin ibibigay ang lahat ng papuri, pagsamba at papasalamat. Sa banal mong pangalan ay binigay mo sa iyong bugtong na anak na siyang aming hari at tagapagligtas, Isaya Yahawasyai. Yada. Yada. Sino? Ay, hello. Hallelujah. Once again mga kapatid, happy and wonderful Sabbath day sa ating lahat. At ito ang ika-4th Sabbath of the 7th month. So, ano na mga kapatid, ano pa ba tayo? Talagang putol-putol hanggang ngayon? Tol, Kuya. i-resolve ba natin to? Matagal na panahon itong nangyayari sa atin to. Hindi ko alam kung bakit.
Ay, Sa, oo nga kuya. Ay, pinahintulot na nga itong platform na to sa atin, tapos hindi rin naman natin nagagamit. Ano bang nagiging issue dyan? Bakit ganon yung lugar mo? O wala ka load? O kaya? Kailangan kasi ano kasi kuya? nagbibigay tayo ng time. Kung sino umaharang, labanan natin yan. Kung sino yung mga, kung ano man ang ng kalaban yan. Resolve natin yan. Kasi putol-putol ay Oh, naabala tayo sa ating oo nga kuya. yung Yung pinakatagal-tagal na hindi natin na re-resolve ang pinaka-issue natin dito kuya, wala tayong sariling internet connection. Kung meron lang tayo Okay. Tapos? makabit tayo ng sarili nating connection, hindi na issue. Dahil So ngayon, available na saying that, anong alternatibo? Alternatibo na kukuha na naman tayo ng panibagong plan para sa connection ng internet dito sa barangay sa lugar ko mismo. okay? Mm. So in saying that, kung paano, in short, panggastos, tama? Kasi may monthly din siya kuya eh. Katulad ng ating connection doon sa Surigao City. Di ba dati nagkaroon na tayo niyan, wala rin nangyari? Hindi. Nagkaroon tayo noon kuya, tapos 'di ba na-disconnect 'yon. Doon sa Surigao City. Sa city mismo yung inuupahan natin doon. Ay, naputol. Doon mo, baka mamaya nagpa-connect tayo dyan, lilipat ka na naman, bago ka na naman pupunta. Baka mamaya, Pwede naman yata ang monthly yun, di ba? Oo, monthly naman yun. Alam ko meron na tayo dati. Ito, ilang sabat na tayo na-observan sa kung Ang ginagamit niya yung PisoNet yata eh. kaya nga. Pwede nga, ewan ko, di yun nga, nire-resolve natin. Yun pala yung sa dati. Yung Yung ano yun. Yung sa dati kuya, yung sa dati 'di ba, meron tayo. Tapos 'di ba, nagka financial deficit tayo. So sa akin, pinaputol 'yun. Pinaputol natin 'yun. Tapos mahirap sa napuputol. nagdi-data na lang tayo. Sige, yes ka na magsamang nangyari dati. Kung nangyayari, kung meron tayong kakayahan, bakit hindi? Kapag Sa case tayo kasi kapag kuya, kapag pa rin yan. kapag nabubunga na itong bahay, pwede na tayong makapagpa-connect. Parang lumalabas consequence ito kasi sa Surigao, nagkaroon tayo ng plan na putulan dahil lumipat ka ng lugar. Hindi pa. Dyan, Kuya. try mo dyan. Hindi naman ganun yun, di ba? Oo, hindi te. Hindi naman, hindi, oo. Hindi pa tayo lumipat, naputulan tayo. Pinaputol na natin 'yon. Dahil 'di ba may sitwasyon. Di ba putol na yun bago kayo lumipat? Oo, te. Totoo. Yun ang Bakit sitwasyon. naputol dati? Yung 'di ba tawag dito. Yung may Hindi ko na matandaan may financial Hindi ko na tayo. Sa akin hindi ko na bali Wala, putol-putol sa akin at siya. Yan naririnig mo, Kap? Putol din dito. Oo nga. Sige. So, Nol, kung naririnig mo ako, still andyan yung CRM. Ate na ako pa. Ano din ako pa. Ano ba tingog ko na yung bangko? Ay, dagdag sa ka. Ay ma.
Jemima. Daog naka. Ako ni tindog. Daog lagi na ako pa. Ipahiga. Layla. Mabalik na mabalik na. Hilom-hilom na mo ba? Palihog. Lihog. Pinaatas recording na ta. Wala talagang signal. Hallelujah. CRM. Uy, ang sa. Burn out ba? Hello mga kapatid. Lahat na kayo umiikot. Lahat na kami te. Kaya Oo, umiikot ka rin. Hallelujah. Eh, dito wala. Pabalik natin. Dito, malinaw kayong lahat. Pero na lang si kapatid na Noli. Okay. Hindi yung sa camera, yung dito sa phone, umiikot. Sa display. Oo. Ako. Ano? Okay. Anyway, sige. ayan na si Ronaldo. Naririnig niyan. 3 piso net nabilin mo. Diyan. Hindi, ano lang talaga. Pa-connect na lang tayo mismo. Phone. Paputol-putol. Ito na lang. Usap na lang pagka nakakali ko man. Sige kuya. At tawag dito. May ewan ko ay may bagong kapitbahay tayo dito sa pinakamalapit sa atin na nakapagpakunik. Baka makiusap ako sa kanya. Ay, kakausapin ko at makiusap ako. Makakunik man lang sa kanila bawat Sabat, kahit bawat Sabat lang, tapos pag ito hanggat wala pa tayong sariling connection, dahil mas pinakamalapit sila dito. So I believe mas malakas kung sa kanila tayo makakonect. Anyway, but wala silang piso net. Kumbaga private talaga, pero makikiusap tayo sa susunod na Sabat. Hallelujah. So kahit doon sa, di ba, kahit doon tayo sa Surigao City, nung wala na tayong connection doon at nagdi-data lang tayo, ganun pa rin ang resulta. Mahina din ang ating connection doon kapag nagdi-data tayo. Hallelujah. Paano ba ang signal? Nasaan ka na? Anyway, okay na te? Ito. Okay. Sige. Ganun na lang gagawin natin. So, ayan mga kapatid, hopefully hopefully mariresolve natin to. At ano nga pala, sa araw na ito mga kapatid, ang ang Sabat natin na sineselebrate ngayon ay ang ika-4 na 7th day Sabat sa ika-7 buwan. So magtatapos na tayo sa ika-7 buwan at
papasok na tayo sa pangwalong buwan. At sa Monday, ang ating New Moon Celebration. Naririnig nyo ako, mga kapatid? Okay. Sa Ewan ko lang si Bruno. Kuya Odds, naririnig nyo na? Kwento pa rin. Okay. So anyway, sa Monday ng umaga ang ating New Moon Celebration. Ibig sabihin sa susunod na buwan, sa ikawalong buwan, Monday na ang ating 7th day Sabbath. So, Yung sa Monday, ano? sa Monday, New Moon natin. Okay. New Moon Celebration. At tawag dito, gaya ng napag-usapan natin or may nagiging sharing tayo nung nakaraang gabi na about sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon lalo na sa bansa ng Israel, ang nakasaad sa kasulatan na the promised land, ang pangako, lupang pangako na itinatag ng ating alahayam sa lipi ni Israel. Ngayon, hindi naman bago sa atin, hindi naman bago yung maya't maya may nagkakaroon ng digmaan sa bayang iyan dahil nalalaman na natin yung history, at hindi lang sa agawan ng teritoryo kundi yung hatred na namumuo mula pa noon sa kapanahunan ni Abraham sa kanyang mga anak na si Ismael at saka kay Isaac. Ngunit ang nakakapag palakas ng ating mga kalooban ay sa ating mga tinatahak ngayon, sa ating sinusunod ngayon na landas ng pananampalataya, ay nakikita natin na mas nasunod natin at mas malinaw na sa atin ngayon ang mga pangyayari, kung bakit nangyayari ito, at ang stance nga natin na kahit anong mangyari ay tuloy-tuloy ang ating pagsisikap na masunod ang kalooban ng ating Ama, at mas lalo pa nating paiigtingin ang ating pananampalataya at pagsisikap na masunod ang kanyang kalooban, dahil maya't maya sa ayaw man natin at sa gusto, ang mga nakasulat sa banal na kasulatan, maging nasa libro man na nasasakop sa tinatawag na Biblia o sa labas ng Biblia, nagpapatunay ito na ang mga naitakdang kapanahunan ng ating Elohim, ng ating alahayam, ay tuloy-tuloy na nangyayari at mas nalalapit na ang kanyang pinangako, pinoprophesied noong nagkatawang lupa ang ating Misaya, nagkatawang tao ang ating Misaya. Kaya gaya ng sinabi ng mga apostolis, ng mga naunang apostolis ng ating Misaya, na mas kailangan nating paigtingin, mas kailangan nating hihigpitan pa lalo ang pagkapit sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa kanyang mga kalooban, na kahit mismo ang bawat isa sa atin ay kahit mismo ang mga malapit sa atin, mga kamag-anak, asawa, kaibigan, anak, mga anak, ay
Gagamitin ng adversaryo upang tayo ay linlangin. Gagamitin ng adversaryo upang tayo ay mamislead. Gagamitin ng adversaryo upang tayo ay maililigaw niya. At makagawa tayo ng hindi tama, makakapagsalita tayo ng hindi mabubuti sa ating kapwa. To the extent na kahit ang ating mga sarili mismo ay ginagamit ng adversaryo upang sirain ito. Hopefully, I believe kayo na nandito, naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Hopefully, sa mga makikinig na lang sa ating video recording, na maiintindihan tayo sa pagkasabi natin, kahit ang ating mga sarili ay gagamitin mismo ito ng adversaryo upang mismo tayo ay makagawa ng hindi tama sa harapan ng ating Elohim. May kasabihan nga akong naaalala nung ako'y bago pa lang na tinatawag na Christian noon, nung bago pa lang akong convert as a born again Christian. May naaalala akong kasabihan ng mga pastors ng Christianity na ang ating mga sarili mismo ay ang ating mismong kalaban, which sa observation ko, pwedeng oo, pwedeng hindi, dahil nasa sa atin nga naman ang pagpasya, nasa sa atin ang desisyon kung ano ang dapat natin gawin. Ngunit may mga panahon, may mga sitwasyon na hindi natin maiiwasan na mismo ang ating sarili ay ang kalaban natin upang hindi maitama natin ang ating pananampalataya sa ating Elohim. Kaya pala, sinabi ng mga apostolis, ng mga disipulo na nagsusulat ng mga epistles na put on the whole armor of Elohim, na kailangan nating suot-suot ang armadura, ang kagamitan ng pakikipaglaban, dahil ito ang siyang poprotekta sa atin sa anumang adhikain, sa anumang mithiin ng adversaryo. Kaya sabi ni Pablo, put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the shoe, yung sandal. Bakit puno? Hallelujah. So, mga kapatid, ang mga sitwasyon na ang mga sitwasyon na pinapahintulot ng ating Ama ay totoong para na rin sa ating kabutihan. Dahil kung paano tayo imumold, paano tayo nire-reshape ng ating Elohim, kung paano tayo mamuhay upang magiging karapat-dapat tayong tatawaging anak niya, the children of Elohim. So, yung tatak ng pagiging anak ng alahayam ay makikita sa bawat isa ng sumusunod sa kanyang mga tuntunin, dahil
Yun naman ang kanyang binigay na signal. Yun ang kanyang ibinigay na mga palatandaan. May mga ibinigay siya. So kung sino man ang sumusunod ng mga yaon, ay yun ang mga tinatawag niyang mga lipi. Yun ang tinatawag niyang mga anak. Kagaya na lang sa mga sitwasyon natin ngayon, napapansin na rin ni Kuya Odi, ni Ate Mil, ni Brother Cap, tayong lahat dito, napapansin na natin yun. Every time that we have a gathering like this, ay hirap ang ating connection. At napapansin ko rin yun, mga kapatid, dahil kung bakit sa panahon ng gathering natin virtually, sa panahon ng Sabat, ay siya pang talagang hihina at hihina yung connection natin, yung signal natin. At sa ibang araw naman, mga kapatid, napapansin naman namin dito, kaya nga tayo nakapagpasya na dito na tayo sasagawa ng pagsamba, sisilibrate ng Sabat, dahil sa mga regular days, okay naman yung signal. Pero ang napapansin ko talaga pagdating sa araw na ito, sa pagdating ng 7th day Sabat, sa pagdating ng ating mga gathering, parang may mga tinatawag na Diyan ka pa, Bruno. okay. Hindi, yung recording din dito, nagloko din. napuputol. Anyway, hallelujah. Yung mga sitwasyon nga na naalala ko yung isang may sharing tayo, Ate Mil, ni Kuya Odi, na nasabi niya, naalala ko na kailangan lang nating magiging matatag sa mga sitwasyon na ipapantulot ng Ama, dahil nga ano ba at sino ba ang makakapagpigil, o sino ba ang makakalampas, kahit man lang makakatapat. Walang katapat ang ating Elohim, ang ating alahayam. Kaya kung may mga sitwasyon man na ang tingin natin ay bakit ganito, di ba? Pero parang sorry for the word, parang ngunit ito ang observation natin, na ang tao nasa tao, naka-invade na sa tao, so far ang tao ay niligaw ng adversaryo at hinayaan ng tao na maibigay ang authority ng tao, ang full authority niya maibigay doon, or naisasangla doon sa adversaryo. Yung mareklamo na. Ang nature ng tao ay madaling makapagreklamo, o reklamador na ang tao. Ngunit gaya ng sinabi ng ating kapatid, ng ating kuya, sa mga sharing na nangyayari, mga kokomento, na pag hindi natin naaabot o hindi natin maaarok kaagad yung sitwasyon na ipapahintulot ng Ama sa atin, ay doon tayo sa Kanya, doon tayo tatakbo sa Kanya, doon tayo hihingi ng tulong, which is yes, absolutely, yun ang hinahanap, yun ang gusto ng ating dakilang Ama sa tao. Na kapag ang tao ay nahihirapan, kagaya na lang sa isang ilustrasyon na nakukumpos ng mga Christians, na yung
may kantang, kung naalala niyo mga kapatid, yung Footprints in the Sun. Yung lyricong yun, yung passages na nabuo ng tawag dito, composer, nasa kasulatan yon. Yung sinabi ng ating Elohim na I will never leave you nor forsake you. Ang tao lang ang nag-iisip na iniwanan na siya, pinabayaan na siya ng may likha ng Elohim. Ngunit sa kantang yun, sa lirikong iyon na nagsasabi na may Elohim, may alahayam, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ako na lang mag-isa ang naglalakad dito sa buhangin, sa daan? Bakit iisa na lang ang nakikita kong yapak? Ngunit ang sagot ng Elohim, sabi niya, no, I will never leave you. I never leave you. Hindi kita pinabayaan. At yung nakikita mong yapak na nag-iisa na lang, hindi sa'yo yan. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng sitwasyon ng paghihirap mo, hindi sa'yo yan. Akin yan. Dahil kinakanlong na kita. Yun ang pinaka-promise ng ating alahayam sa mga taong sumusunod sa kanya. Sabi nga ni Propeta Isaiah sa isang propesiya niya, sa isang pag-uusap nila ng alahayam, at binahagi ito ni Isaiah sa kanyang mga kapatiran, sa kanyang kapanahunan, na sinasabi niya, dadaan man ako sa malalim na ilog, hindi ako malulunod. Dadaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dahil kasama ko ang aking alahayam. So yun ang mga pagpapatunay, pagpapatutuo ng mga ancestors natin. Kaya nga pinapahintulot ng Ama ang written words na ang mga written words na ito na ating referensya, na ito naman ay ginagamit mismo ng adversaryo. Kung ating napapansin mga kapatid, at napapansin naman talaga natin ito ngayon, na the words of our Elohim itself used by the adversary upang mailigaw niya ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod ng Elohim. Biro mo, hanggang ngayon, makikita mo sa platform ng tinatawag na social media, Facebook, TikTok, Twitter, at kung ano-ano pang platforms, ginagamit na rin na entablado ng mga nagmamagaling, mga nagmamarunong, mga bright kuno, na nakakaalam kuno sa katotohanan na tinatawag sa salita ng Elohim. Almost all of the sikta ng mga relihiyon ay ginagamit na ang mga platform, at doon nagdidebate, nagpapagalingan, nagsasabing sila lang ang totoo, ganito, ganyan, nagpataasan ng ihi. So, ang masasabi natin at observation natin mga kapatid sa ganitong sitwasyon, that the word of Elohim itself used by the adversary upang ang mga tagasunod niya, upang ang mga mananampalataya sa kanya, at upang ang mga nagsusumikap na makasunod sa kanya ay mag-aaway-away,
magkaroon ng divisions, magkaroon ng higwaan, magkaroon ng bangayan. Ngunit napag-alaman natin ito mga kapatid na this is not kalooban ng Ama. Hindi niya kalooban ang division, hindi niya kalooban ang bangayan, hindi niya kalooban ang away, hindi niya kalooban ang pride, hindi niya kalooban ang mapagmataas. Ngunit ang kadalasan na nangyayari sa mga so-called well-known, well-versed sa kasulatan ay siya pang nagpapakita ng pagkamapagmataas sa sarili. At ito pa ang kadalasan na underestimate. At ito pa ang kadalasan na ano ba sa Tagalog yung ito pa ang ginagamit nilang pamamaraan ng i-condemn ang ibang tao. Kaya nga naalala ko ang sinasabi nga ni Kuya Odi na ano na siya sa kasulatan, parang ano bang eksaktong sinabi ni Kuya? Yung duda or hindi. Yung may ano na, kumbaga may red flag na para sa kanya. Ang kasulatan dahil Contemplative. oo, dahil ito pa ang pinagmulan ng bangayan, ng away. Kung ito man, 'di ba? Ewan ko kung naalala mo ito Kuya na correct me if I am wrong. Na ito nga ang dahilan kung bakit medyo sa kasulatan, dahil kung ito man ang totoo, bakit ito pa ang sanhi ng pag-aaway-away, pagbabangayan at kung ano-ano pang mga negatibong mga nangyayari? Dahil mismo ang mismo kasi ang adversary, alam niya ang kasulatan, alam niya ang utos ng Ama. Sige, go, kapatid. Kapatid, Go ahead. hindi yung kasulatan ang may problema. Ang may problema yung unawa ng mga tao. Mismo. Dahil nag-iba-iba sila ng unawa. Mismo. Yun ang problema, hindi yung kasulatan. Yung kasulatan perfect yan dahil binigay ng Ama yan. Pinintulutan ng Ama. Mismo kapatid. Tama. Wala problema sa kasulatan. Ang may problema, Yung nag-interpret. Yes. umunawa, hindi. Yes. Mismo. Tama ka kapatid. Nagiging ano lang ito, kumbaga yung nagiging sharing nga natin sa ating kuya na yun ang isa sa mga iniisip niya noon, katanungan niya noon na kung iisang kasulatan, iisang Biblia, pinag-ahawayan, ano ba? Di ba? Di ba? Pero gaya ng sinabi mo, absolutely Ganito, perfect ang kasulatan. Sige kuya. Go. yung sinasabi natin na talakay na natin yan, ano yan eh. Nung una, kung natatanda ko, hindi ko sa natatandaan, naintindihan. Ang kasulatan nung araw, kaya nga hindi ko binabasa para sa pagre-refresh at pag-simplify pa. Kaya hindi na ako nag-focus kasi yun nga, isang kasulatan, iba-ibang interpretasyon. So, ang naging tanong ko during Ama, sa spirito ko, bakit po ganyan, tanong ko. So, talaga naman ginabayan ako ng Ama para hindi nabasahin eh. At kaya natin napapatunayan at ipinakita niya at nasasabi natin ang espiritu na meron tayo na ayon din sa kasulatan, yun ang nagko-confirm, di ba? Nandiyan na tayo sa ganyang sitwasyon. Yada. Kapatid. Yada. Ang tamang sinabi
ni kapatid na si Capi Noel, totoo yun, doon na nga tayo eh. Oo. Maganda lahat ng nakasulat. Oo. Problema yung konteksto Yan doon sa na. umuunawa. Yan Kaya na. walang issue doon. Oo. Nandun na tayo. Ngayon, para mapatatag, lalo yung ating yung sa ating paglilinang, yun nga, kung meron kang nalalaman dati, kamukha ng mga well-versed, alam ko, agree naman kayo dito, at hindi mo pa iiralin yung iyong galing, talino, yung pride mo, tanong natin, di ba natatalakay na natin yan, Lining? Tanong natin sa espiritong namamahay sa atin, doon natin confirm. Yada. Agree pa kayo doon? Yada. Ako, sigurado agree ako, kaya ako sinasabi yan, kasi doon ako nagsimula sa espiritu papunta sa kasulatan na kinwestiyon ko nung araw. Yung iba kasi, kasulatan nagsimula, hindi kinonfirm sa espiritu, sa diwa na namamahay sa atin, na alam ko, tanggap niyo naman, meron tayo na espiritu, dahil nakasulat yan, na bigay ng Ama, ng alahaya. So, itong mga na dudugtong ko na, ang kasulatan, tinanggap ko na, perfect. Dahil sa paglilinang natin, totoo yan, pero kanya-kanyang konteksto. Nagawa ng philosopher, yung mga philosopher, uhugot dito, tatapal dito, nakuha na tama si OHC. Kaya ang explanation ng tao nagugulumihan na alam din natin, sinadya yan, sabihin na natin, ginagamit din ng adversaryo yan kasi para lituhin ng tao dahil gusto niya rin sa kanya sumunod. Hindi naman yun ang nagiging resulta. Dahil sa pinakahul, hindi naman yung nagiging resulta, nagkakaroon nga ng division. Tulad ng nasasabi mo, pagkakagalit-galit kasi ang adversaryo may pride. Gusto niya ganun. Kaya nga hindi, pag bumaba tayo, paano, pag tinanggap natin, intindihin ko lang, wala pa siya sa kanyang sitwasyon. Kaya ang hinihiling natin, simpleng pangunawa ng kapaloob, ng galing sa ating espiritu at may pamuhay natin sa pitikal. So bahala sila kung sino magaling, di ba? Nandiyan na tayo sa ganyan. Kaya magaling sa kasulat, so be it. Ang pamantayan namin, tingnan natin kung totoo yung mga sinusunod nyo at kung totoo yan, ipapahiwatig din naman ng Ama sa amin, ng alahayam ng mapagmahal para kayo masunod. Paano naman? Hindi naman kalooban ng Ama yung mga magagaling na may pride. Pwede mo magaling ka, pahiwatig mo naman sa mababang paraan. Parang Misaya lang. Siya yun, alam niya lahat, pero hindi siya nagbo-boastful. Sabi niya, kung gusto niyo, ito ang aking katwiran, na alam natin, perfecto. Bilang tao tayo, nasa sitwasyon, ito ang aking katwiran, pangunawa ngayon, kung unawahin niyo, gusto niyo, ayun ba, kung maniwala kayo. Ako nagsishare base sa aking espiritu at karanasan. Ngayon, kung hindi, wala rin. Kaya nagdi-delay yung iba. Kaya minsan, sa ating hiling na gamitin mo po kaming ehemplo, Ama, sa pamantayan, sa kapasidad ng mga kapatid namin o kung sino man nakikinig sa amin, na ang pagsunod namin sa iyo at pananampalataya at ang paniniwala ay siyang totoo sa base sa kanilang pamantayan. Kasi mahirap ipasok, mga kapatid, yung alam natin, ibibigay mo sa kanya, pagkatapos mas marunong siya sa iyo, hindi niya tatanggapin. Sigurado yan, burado yan, ignore yan. Kaya ang hinihiling natin sa Ama, kung ano yung pamantayan na lang ng tao, kung mataas man siya, matalino, yung pamantayan, masalamin sa atin, makita niya sa atin ang pamumuhay. Bakit ang Misaya hanggang ngayon, sinusunod na nila lahat? Kasi, ganun ang ginawa niya. Naniniwala sa ganun ang ginawa nila nung siya'y binigyan ng mga testimonya ng mga nagsulat na yun, di ba? Hanggang ngayon yun ang sinusunod ng lahat. Pero bakit pabalik-balik dun sa mga question na sila? Kasi merong pride, merong hindi kalooban ng Ama sa paggamit ng mga salita o kung ano man ang masulat. Simplified ba, mga kapatid? Jen at Che? Kap, simplified ba? Bigyan ba ito ng guidance at saka ng Misaya? Kaya ako, mga kapatid, pagka ganyan, nagiging emotional ako kasi iyan ang mga kahilingan ko. Wala nang issue. Wala na tayong pagiging negative. Babata, yung pagsisikap, isa yan sa mga katangian. Bakit? Ang ura-urada na lang ba yung ibinibigay? Kaya nga, hindi natin nakukuha minsan. Hindi tayo nagiging tapat kung ano man yung hiling natin. So, hilingin natin yung pagbabata, kasama yan,
So, itong mundo kasi talaga masalimuot na sa panahon lalo natin kinalalagyan. Kaya dapat magpakalalim tayo. Ibig sabihin, karunungan talagang dapat galing sa Ama. Yada. Ang hingin natin. Kahit ako, yung purification ko, mga kahinaan ko, meron pang dumadating sa akin yan. Pero pag sinumbong ko sa Ama yan, outright tapos. Mga kapatid, testimonya ko yan. Yada. Kung hindi, Hallelujah. kung ako mapagkamalan yung wala akong magagawa. Basta sinasabi ko sa inyo yan. Yeah. Okay? Importante, yung mga ganun. Sige, doon na muna, Norl. Yada. Yun nga mga kapatid. Sarap eh, umiiyak na ako eh. Kasi na-simplified ko yung gusto ko sabihin. Yada. Yun mismo. Yada. Yada. Natawa ko na yan. Kasi, sinabi niyo, naintindihan yung sinabi ko. Yada. Ganun lang. Ay malinaw kuya. Malinaw at simplified yun. At hopefully ang bawat isa ng mga kapatiran na makikinig sa ating talakayan ay bukas ang kalooban at yung kababaan ng loob ang ipapairal, hindi yung mas may marami akong nalalaman, mga scientific methods, mga kung ano-ano pang mga nalalaman. Hindi, ganito yan eh. Ang alam ni sige go. Sige go. Kasi hiling ko na yan kasi marami tayong kapatiran, minsan nananahimik lang. Okay lang kung nananahimik at pinamumuhay. Pero minsan pangarap ko talagang makipag-bed, kumbaga pustahan na sa mga buhay. Kasi naranasan ko na yung kalagayan ng kung ang tinitingnan dito sa present time, naranasan ko na yan lahat. At ibig ko sabihin, napatunayan ko na. Ang ibig ko sabihin, hindi naranasan, dumadanas tayo pero napatunayan ko na talagang yung so ngayon, kaya medyo natutuwa ako, emotionally na joyful, kasi na-simplify ko pa. Kasi gusto ng mga nakakarang oras, panahon, gusto ko nang magsalita rin, mag-share sa kasi pumapasok sa diwa ko, gusto ko sabihin ko na dun dapat ganun din tayo lahat kasi sayang pamantayan na magkakadiwa talaga tayo. Ngayon, mag-suggest kung sakaling merong hindi naaayon. Kasi naman, pag ang isang, ang alam niyo naman siguro, pagka nagsalita ka, bukas ang isip mo, ang diwa mo nun, kung may share ka, para malinang, outright then and there, pwede natin linang. Ganun lang. Yada. So, yun, yung, basta, ang mundo, isang simplified pang masasabi, ang mundo, nag-o-offer yan, temporal lahat yan, temporal. Kasi temporal. Agree. Pati lahat ng kasiyahan, tinatawag nilang ligaya, temporal din yan. Pati mga temporal din yan. Happiness lang ang ino-offer ng kamunduhan, kuya, hindi joyfulness. Happiness nga lang, mga temporary. So, ang ano yun natin, yung ang dali naman maging joyful. Pagka dumadaan ka, minsan isang tip ito, pag dumadaan ka sa negative, balikan mo lang yung mga pagpapala, tapos, bakit? Diba? Hindi mo alam, pinupurify lang tayo pag dumadaan tayo sa isang sitwasyon na hindi natin. Yun mismo, kuya. Yun mismo. Dahil nasa referensyan. Ganun lang yun. Dahil physical man, Yada. mental man, emotional man, spiritual man, yung mga ganun. So, lapit, sinabi naman ng Ama kapag kayo nabibigan, lumapit kayo sa akin, magbigay ng, di ba? Pinangahawakan ko. Na hindi mawawala sa isip. Bakit siya nga may-ari lahat, ba't nahihiyaba akong humingi? Hindi mahihiyaba akong sabi, sinabi niya yun Kaya kung may pamuhay natin. Di ba? At niya, karunungan, marami ako niyan. Di ba? Biyay lahat. Yada. So, yun lang na shortcut. Sige, balik sa'yo, no? Hallelujah. Tuloy mo lang, no? Hallelujah. So, yun nga mga kapatid. Yun nga, Brother Cap, yung sinabi mo na perfect ang kasulatan. Absolutely. Nasa mga nag-interpret na lang ito. At yun lang, atin lang nabalikan yung testimonya ni Kuya Odi patungkol sa noon medyo nako-question niya yung kasulatan dahil nga sa mga naglilinang, nagtuturo at sa mga ngunit ngayon ang deklarasyon ng ating kapatid
malinaw, perfect ang kasulatan na siyang nagpapatunay sa pananampalataya niya at nating lahat dito. Kaya mga kapatid, patuloy at paulit-ulit man ito dahil patuloy at paulit-ulit naman ang pagpapaalala ng Ama sa atin through His Spirit and through His written word. Nasisimplify kahit patuloy, Nol. Oo, Lalong mas lumilinaw. dumadali. Oh yes, lalong lumilinaw at napadali sa mga nagsisikap at nagpakumbaba na matututo sa kanyang mga okay. Yeah, itong recording na naman na kung napuputol. Anyway, so yun nga mga kapatid, at tuloy-tuloy lang. Patuloy ang ating paglilinang at patuloy ang ating pagsisimplify sa mga bagay-bagay na pinapapahirap ng nakaraan nating mga nalalaman. So, once again, happy Sabbath mga kapatid, at be blessed. At tuloy paalala ko mga kapatid ulit, on Monday morning ay ang ating New Moon celebration sa ikawalong buwan ng taong ito. Be blessed and shalom. So ako'y hihingi sa inyo mga kapatid, sino ba sa inyo ang dalawang mga magigiting na mga lalaki ang magko-closing prayer? Sikap na, sikap. Okay, sige Brother Cap, Kap, ikaw. ko-closing prayer tayo kapatid. Pagkatapos ng ating Okay po. sige. Pagkatapos ng ating blowing of shofar. Okay? Go ahead, Brother Cap, kapatid. Okay, tayo po ay manalangin. Kabanal-banalang Aba Yahawa, sa ito, hindi po kaming narito at manalangin sa iyo po banal na tahanan. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo po ang kagandang loob, sapagkat niloob mo po na kami ay makapakinig ng mga pag-aaral, bagamat yung pong signal ay pawala-wala. Maraming salamat po sapagkat napag-uunawa po namin yung mga bagay na dapat may ipaunawa sa amin. Maraming po salamat. At naway, huwag po kami mangaligaw, kundi bagkos ay manalangin po kami ng naayos sa pangalan at sumunod sa mga tuntunin at may pamuhay po namin ang inyong panalangin. Maraming salamat, Ama. At maraming salamat din po sa mga patnubay sa buhay namin. Bagamat kami magkakalayong magkakapatid, kami po ay laging narito, kakasama-sama sa platform na ito. At alam po namin na ang bawat isa ay pinapatnubayan po ng iyong banal na kalooban.
Ma'am, maraming salamat po. Mahal na mahal ka po namin. Ito po ang mga aming mga dalangin sa ngalan po ng iyong pong nanak ni Sayawa siya. Yada. 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 Yan. Yada. Happy Sabat, mga kapatid. May sabat. Happy Sabat. Sabat. Sa lahat. Ano mo? Yaman sila kapatid. Sabat. Mm.